Paano nga ba palakasin sa online games ang iyong Starlink Wi-Fi? Sa video na ito, ituturo ko po sa inyo kung paano pababain ang ping ng iyong Starlink Wi-Fi sa tuwing naglalaro ka ng online games tulad ng Mobile Legends. Actually, nung hindi ko pa ito ginawa, ay mataas talaga ang ping ni Starlink. Nasa 40 to 80 ms yata yon. Madalas din mag-spike. Yung bigla na lang namumula yung ping, 'di ba? Nakaka-bad trip 'yon. Nung ginawa ko ito ay naging stable na ng 20 to 40 ms yung ping ko at bihira na rin magkaroon ng spike. So sundan mo lang ang tips na ituturo ko sa inyo ngayon. Okay, let's start. So ang unang step na gagawin natin ay i-open natin ang Starlink app. Kung wala ka mang Starlink app, ilalagay ko na sa description ng link para i-download mo ito. Pagkatapos nating ma-download ang Starlink app, ang susunod na gagawin natin ay kumonek muna tayo sa Wi-Fi ni Starlink. So ito na nga, connected na ako sa Wi-Fi ni Starlink. Ang susunod na gagawin natin ay i-open na natin ang Starlink app. Dito sa homepage ni Starlink app, mag-scroll down lang tayo at hanapin ang settings. Dito under sa router, mag-scroll down lang tayo ulit at hanapin ang custom DNS. Ito siya, i-click lang natin. Ang gagawin natin dito ay ito-turn on natin ang custom DNS ni Starlink. Ibig sabihin yan ay papalitan natin ang default DNS ni Starlink. DNS stands for Domain Name System, which is hindi ko na i-explain sa inyo kung ano yan. Basta ang tatandaan nyo lang na malaki ang role ni DNS kung gaano kalakas o ka-stable ang iyong internet. Ang pagpili ng tamang DNS ay nakakatulong para maging mas stable at mapababa ang ping mo sa paglalaro ng online games. So, paano nga ba pumili ng magandang DNS? Actually, maraming DNS servers na available at free. Tatlo lang yung i-introduce ko sa inyo ngayon. Pwede niyo itong pagpipilian. Ito yung most reliable na DNS at trusted na ng karamihan. Sasabihin ko rin sa inyo mamaya kung alin sa tatlo ang ginagamit ko na DNS. So, ang unang DNS sa list natin na pwedeng gamitin ay ang Cloudflare DNS. Ang primary DNS ni Cloudflare ay 1.1.1.1. So, itype lang natin yan dito sa primary. 1.1.1.1. Now, dito naman sa backup, itype natin ang pangalawang DNS server ni Cloudflare. Ang pangalawang DNS niya ay 1.0.0.1. Yung dalawang boxes sa huli ay hindi na natin yan gagalawin. Pagkatapos nating ma-type ang DNS addresses, ay i-click lang natin ang Save. Pagkatapos niyan ay pwede mo nang i-testing maglaro ng online games kung nag-improve na ba yung ping. Now, aside sa Cloudflare, ay meron din tayong Google DNS. Ito yung pangalawang DNS na pwede mong itry pagkatapos mong i-test si Cloudflare. Ang unang DNS IP address ni Google ay 8.8.8.8 at ang pangalawa ay 8.8.4.4. So, isave mo lang at i-testing kung maganda ang ping. Then, mag-observe ka lang kung alin ang mas maganda o mas stable para sa'yo. Then, ang pangatlong DNS naman na pwede mong itry ay ang OpenDNS. Nasa screen ang dalawang addresses ni OpenDNS. Ikaw na lang bahala mag-try kung maganda sa side mo. Bonus tip, sa paglagay ng DNS addresses ay dapat dalawang magkaibang DNS providers ang ilalagay mo sa primary at backup. Katulad ng sa akin, ang ginagamit ko na primary DNS ay ang Cloudflare DNS at ang nilalagay ko sa backup ay Google DNS. Kapag nag-down kasi ang primary DNS, ang sasalo niyan ay ang backup DNS. Ang advantage nito ay kapag nag-down si Cloudflare, maaaring si Google ay hindi down. So, walang internet interruption na mangyayari. So, ngayon gawin mo na ang steps na itinuro ko at mag-comment sa baba kung effective ba or hindi. Kung may tanong ka, mag-comment lang sa baba at sasagutin natin yan agad. Meron din tayong tutorial kung bakit mahina ang speed test mo sa iyong Starlink. Pindutin lamang ang video na nasa screen para panoorin ito.